Marahil marami ang nagtatanong kung ano nga po ba ang naging rason at hindi natuloy ang nasabing event ni Philip or ni SB19 Philip Ken noong May 16. Kasabay ito ng Sonaras World. Anyway, mula sa Sunnyside Productions, narito po ang kanilang naging eksplanasyon at tinangalan pong bibigyan ito ng buod kung ano po ba ang tunay na nangyari. Base sa statement na ipinost ng Sunnyside Productions, nilinaw nila na may internal at financial issues na nangyari kaugnay ng ilang events. Kabilang na dito ang The Cypher Room na konektado kay SB19 Ken Suson. Narito ang mahahalagang puntos na kanilang pinahayag. Ang Sunnyside Productions ay itinatag ni Jose Gabriel de Leon at Miesha Holgado. Kasama si Bijon C. Osorio bilang konsultant. Ayon sa kanila, si Bijon C. ang humawak ng ilang event responsibilities at logistics para sa projects tulad ng The Sun Cheese, The Cypher Room with Philip Ken. Sinabi nilang naging inconsistent umano ang communication ni Bijon C. habang ongoing ang production at may mga desisyong ginawa ng walang consultation sa internal team. Inamin din nila na delayed ang refunds para sa The Sun Chase dahil hindi raw na-surrender ang kinakailangang funds. Nilinaw rin nila na ginamit umano ang pangalan at likeness ni Gab nang walang prior knowledge niya sa ilang bahagi ng operations. Ayon pa sa statement, bank accounts ni Miesha ang ginamit sa ticket sales habang si Bijon si umano ang may hawak sa logistics at pondo. Humingi sila ng paumanhin sa mga naapektuhan at sinabi nilang sinusubukan nilang maayos ang accounting at refunds. Sa madaling sabi, lumalabas sa statement na ang problema ay nasa event management at handling ng funds logistics, hindi direkta kay Ken or kay Philip mismo. Wala ring binanggit na kasalanan o issue mula sa artist side sa screenshot na ipinakita nito. Narito ang mas simpleng paliwanag ng statement ng Sunnyside Productions. May problema sa loob ng productions team. May taong involved sa operations na si Bijon C. Osorio. Noong una, pinagkatiwalaan siya ng founders ng Sunnyside Productions para tumulong sa pag-handle ng events. Kasama rito ang events ni SB19 Philip. Isa sa events na binanggit ay ang The Cypher Room na konektado kay Ken Suson. Ibig sabihin, kabilang ang event na ito sa mga naapektuhan ng issue. Nagkaroon umano ng communication at management issue. Ayon sa statement, naging consistent or inconsistent daw ang communication ni Bijon C. habang ginagawa ang projects. May mga desisyon daw na ginawa ng hindi ipinapaalam sa buong team. May issue rin sa pera at refunds. Sinabi nilang delayed ang refunds para sa ibang event, The Sun Chase, dahil hindi na isoli o naibigay ang kinakailangang funds. Pinapahiwatig nito na may problema sa paghawak o turnover ng pera ng event. Nilinaw nila na hindi lahat ng tao ay official core team. May mga pangalan silang binanggit para sabihing outsource, helper lamang at hindi tunay na internal staff. Ang pangunahing mensahe nila, sinasabi ng Sunnyside Productions na sila rin daw ay naloko at na-mislead. Humihingi sila ng tawad sa mga naapektuhan. Nangako silang aayusin ang accounting at refunds. Pinakaimportanteng punto, wala sa statement ang nagsasabing si Ken or si Philip ang dahilan ng hindi natuloy na event. Ang focus ng statement ay internal production issues, logistics at handling funds, refunds. Marami naman ang nalulungkot sa mga fans ni Philip o ni SB19 Ken na galing pa ng ibang bansa, nag-purchase ng ticket upang makapag-participate at mapanood of course ang isang Ken Suson sa kanyang solo performance. Pero dahil nga may mga tao na hindi maayos sa pamamalakad, hindi nga ito natuloy. Marami ang naawa kay Ken dahil unang-una, tila ito na nga po yung tinitingnang anggulo kung bakit wala si Ken Suson sa nasabi nga pong debut ng Sonara. Sa mga may nais idagdag, pwede nyo po itong ilagay sa ating comment section. Images or all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.